magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Ngayon, ang Diyos na Ama ay espiritu yan. Ngayon, kung siya espiritu, nanganak siya. Basahin natin ang awit 2:7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ang sabi ng Diyos sa Panginoong Hesus, sabi ng Panginoong Hesus, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Ang Diyos talaga ang nanganak sa Kanya, yung Ama. Kung yung Diyos na nanganak espiritu, siyempre ang ipinanganak nun, espiritu rin. Basahin natin sa Juan 3:6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Ayan. Pag ang nanganak laman, laman nga. Kaya si Maria, laman siya, tao siya. Ang ipinanganak niya, tao yung katawan. Pero ang ipinanganak ng espiritu, espiritu rin yun. Yung Ama, espiritu, nanganak. Hindi nila itinuturo na yung Ama mismo nanganak. Bakit nanganak? Kasi nung umpisa, nasa sinapupunan niya ang kanyang anak. Basahin natin ang 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Nung umpisa, yung anak, nasa bahagi ng Ama yun eh. Espiritu yung Ama, yung kanyang anak, nasa kanyang sinapupunan. Espiritu rin yun. Para lang maintindihan natin, si Eva, bahagi ni Adan. Kinuha ng Diyos yung isang tadyang ginawang babae. Kaya si Eva galing kay Adan. Parang yung anak ng Diyos na si Kristo, ang Diyos ay espiritu, nanganak siya. Ang ipinanganak niya, yung kanyang nasa sinapupunan, na ang tawag sa Biblia, mga kapatid, mga kababayang nakikinig, huwag niyong kakalimutan at huwag kayong paluloko sa mga ministro na nagsasabi na si Kristo raw ay tao. Mali po yun. Bakit? Si Kristo po kasi sa katutubo nasa sinapupunan ng Ama, in the bosom of the Father. Ngayon, yung nasa kanyang sinapupunan na kanyang anak, ipinanganak niya. Sa araw na ito, sabi ng Ama, ipinanganak kita. Sino nanganak? Yung Ama. Ang katunayang yung Ama ang nanganak, 1:6, 1:5 hanggang 6 ng Ebreo, kapatid na Daniel. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kaniyang Ama, at siya'y magiging aking anak. Hindi sinabi ng Diyos kahit kaninong anghel na ikaw ay aking anak. Ang pinagsabihan niya lang yung kanyang talagang bugtong na anak. Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang Ama, siya'y magiging aking anak. Kaya katunayan, ang Ama ang nanganak sa Kanya. Kaya kung titignan natin, mga kababayan, mag-ingat kayo, huwag kayong madaya. Kahit dalhin ninyo sa orihinal na lingwahe ng Biblia, sa Griego, ang nakalagay sa Griego, hindi lang ako marunong ng Gregong bumigkas pero mababasa nyo sa ating screen. Theon odis, yoraken pupote, monogenes theos o on eiston kol punto patros ikenos exigisato. Ang sabi, monogenes theos, bugtong na Diyos, bigatin God. At mayroong English Bible na nag-translate ng tama. Basahin natin ang New American Standard Bible, kapatid na Daniel. No one has seen God at any time. The only begotten God, who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Yan ang pinakatamang translation dyan sa 1:18 of John. Sa iba kasing translation,
the only begotten Son, monogenes huios. Oh, ewan ko kung huios yun o huios. Monogenes huios. Pero, ang sabi sa Biblia, no man hath seen God at any time. The only begotten God. Pero mo, begotten God. Talagang Diyos si Kristo. Eh, tama naman yun eh. Kahit saan mo sintido, hanapin eh. Nanganak eh tao, tao yung pinanganak. Nanganak ang kambing, anak? Kabayo? Mali. Pag ang kambing nanganak, anak kambing din. Pag nanganak ang baka, anak baka rin. Pag nanganak ang tao, anak tao rin. Pag nanganak ang Diyos, Diyos ang anak. Kaya ang tawag sa Biblia, the only begotten God. Bakit sa Greek ang nakalagay, the only begotten God? At sa Greek sabi, monogenes theos. At di nyo tinuturo na ang Diyos Ama nanganak. Kasi pag tinuro nyo, mapapamalian yung aral nyo na si Kristo tao lang. Kasi ang pinanganak ni Maria, tao eh. Tama naman, ang pinanganak ni Maria, tao. Nagdalang tao si Maria eh. Bakit? Katawan yun eh. Doon sa katawan na yun, doon lumakip yung espiritu na anak ng Diyos. Kaya sa Biblia, dalawa ang nababasa eh. Anak ng Diyos, anak ng tao. Sa buong Biblia, mababasa mo, tinasabi, anak ng tao, anak ng Diyos. Alin ang anak ng Diyos? Yung espiritu na ipinanganak ng Diyos, wala pang mundo, wala pang universo, nanganak na ang Diyos. Yung espiritu na kanyang anak na monogenes theos o begotten God. Nung isugo niya sa lupa ang kanyang begotten Son o begotten God, nung isugo niya, kinailangang mangaral magkaroon ng katawan tao. Yung katawan tao naman na yun ang ipinaglihi at ipinanganak ni Maria. Kaya ang tawag doon, anak ng tao. Ayun. Ang Diyos Ama ng anak, nasa Biblia yan. Pagkatapos niyang manganak, sabi niya, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, sinabi niya uli, ako'y magiging kanyang ama. Siya'y magiging aking anak. At yan nangyari, wala pang mundo. Na ipanganak na ng ama si Kristo. 17:5-24 ni Juan. Pakinggan nyo. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Noon, bago pa natatagan sa libutan, inibig na ng ama yung kanyang anak, ipinanganak na niya. Yung sinasabing, sa araw na ito, pinanganak kita. Kailan yon? Bago pa natatag ang sanlibutan. Naipanganak na ng ama yung kanyang bugtong na Diyos na anak. Ayan ang nakasulat sa Biblia. Monogenes theos. Bugtong na Diyos. It is rightfully translated in at least one English version of the Bible. In the American Standard Bible, no one has seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Kaya ito, mahirap itong tutulan na ang Diyos nanganak. Hindi nila tinuturo na ang Diyos ay nanganak. Kasi kung ang Diyos ang nanganak, yung pinanganak niya Diyos, pero kapatid, kung si Kristo, anak ng Diyos, hindi naman ibig sabihin kung sila'y anak siya ng Diyos, pantay na sila. At saka yung Espiritu Santo, pantay-pantay. Hindi. Mas dakila ang ama kaysa anak. Talaga naman sa sentido, tama naman yun eh. Ako, anak lang ako. Siyempre, yung tatay ko, mas iginagalang ko kasi tatay ko siya eh. Mas may kapangyarihan yun, mas marunong yun sa akin. Nung bata ako, siguro kahit ngayon, mas marunong yung tatay ko sa akin eh. Professor yun eh. Yung tatay ko, ako naman di naman nakatapos ng high school eh. Yung tatay ko, nagturo pa sa UP yan eh. Siyempre, mas mataas yung kapangyarihan ng tatay kaysa sa anak. Ganon din naman sa Biblia. Ang ama, mataas kaysa kay Kristo sa kapangyarihan.
Pareho silang espiritu, pareho silang Diyos, pero ang kapangyarihan ng Ama ay nasa ibabaw ng kapangyarihan ni Kristo. Naunawaan mo, kapatid na Novi? Opo, salamat po sa Diyos. Salamat. Salamat po. Salamat sa Diyos. At lilipat naman po tayo ng Legazpi Albay. Si kapatid na Danny Navales at kapatid na Rola Antonio kasama na ating mga bisita. Go ahead po tayo dyan sa Albay. Salamat po sa Diyos at kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Mula po dito sa Legazpi Albay, kapiling po natin ang ating mga kababayan dito Bicolano. At ang magtatanong po ay si Sister Margie Vivar Boticario, isang Katoliko at isang guro po siya dito sa Albay. Ito po ang kanyang katanungan, Brother Eli. Salamat po sa Diyos at naimbitahan po ako dito sa Bible Exposition. Ito po ang aking katanungan. Kailangan po bang may relihiyon ang tao upang siya ay mailigtas? Hindi po ba pwede na magkaroon lamang siya ng maayos at taimtim na relasyon sa Diyos upang maligtas? Salamat po. Salamat din sa pagdalo, kapatid na Margie. Unang-una, huwag ka lang ma-offend. Kasi yung notion na yan na ang kailangan ay relasyon lang, ang nagturo niyan mga born again Relasyon lang daw ang kailangan, hindi na raw kailangan ng relihiyon. Malaking kasinungalingan yun. Kasi ang nagtuturo ng tunay na relihiyon ang Diyos. Paano ngayon natin sasabihin na hindi na kailangan ang relihiyon? Nagturo ang Diyos ng relihiyon Actually, ang Kristyanismo ay isang relihiyon. Ang itinuro ni Kristo, isang relihiyon. Yung relihiyon, kapatid na Margie, sa original na wikang ginagamit sa Biblia, yung Grego, ang salitang relihiyon, ang kahulugan ay, sa Grego yan ay treskia. Treskia. Na ang kahulugan yan ay ceremonial observance, worshiping. Religion worshiping. Ang relihiyon ay pagsamba sa Diyos. Paano ka kaya maliligtas at paano ka magkakaroon ng relasyon sa Diyos nang wala kang relihiyon? Yung treskia, yun nga ang pagsamba sa Diyos. Yun nga ang paglilingkod sa Diyos. Para magkaroon ka ng relasyon sa Diyos, kailangan mauna na makilala mo yung relihiyon ng Diyos. Matuto ka